Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong unang araw ng pasukan, no? So kaya medyo tanghali na ako kasi nasikaso ko pa yung aking mga junakis at ang aking mga boss. Ang aking boss lang pala, mga boss tuloy, yari tayo. Ang aking boss, no? So inatid-hatid ko muna. So mali pala, pala maaga na ako magising simula ngayon, pasukan. No, para umaga pa lang makapag-update na ako tsaka gabi. Ganun dapat pala. No, so kanina kasi tanghali na rin ako nagising. No, daw kagabi ng series eh. Kaya madaling araw na ako natulog. So ito na, mag-update tayo ngayon. Mga idol, matindi. No, matindi tayo ngayong araw ng pasukan. So ngayong day medyo kulay green, pero pag tingnan mo sa, sa hours, medyo may mga nag-negative na at merong isang coins na nalaglag ng 80%. 80% ba 90%? Kanina ba o kagabi? No, so ayan. I-update natin yan maya-maya. So ito na, mag-update na tayo. Punta muna tayo sa ating calendar ng Forex Factory. 16 wala tayo ngayon, no? Pero mamaya meron. Mga idol, 16 ngayon, di ba? So kasi sa US 16 din sila ngayon na. Anong oras na ba? O yan, kaka-16 lang nila. Alas 12 ng gabi ata ngayon. Tama ba? So alas 12 ng gabi sa kanila ngayon. So matutulog pa sila bukas pa ng umaga. So mamayang madaling araw pa, mga idol, o kaya mga hapon natin malalaman yung mga news. Mga idol, no? Tama, mamayang gabi siguro. Bago mag-12 or madaling araw na. Ayan yung pwede nating malaman ng news. May dumating na news. Bukod pa tong 8:30 bukas ng gabi, no? Wednesday naman 8:30 din, and yung pinakamalupit natin na Thursday na 2 AM. Ayan ang pinakamatindi, na? So bago tayo mag-start ng balita natin mga idol, palike muna ng ating video, at syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin siya sa description sa baba. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday update news, crypto news, trending news, subscribe na kayo sa ating channel mga idol. Basta tandaan nyo, I'm not a financial advisor, no? Do your own research everyday. So unahan na natin to. Eto, dito muna tayo sa mainit na bakbakan, no? Ng Israel at Iran. Iran rejects US ceasefire negotiation while under Israel attack. No, so kasi sinabi ng US na pwede nating maayos 'yan sa magandang usapan, no? Ayaw ng Iran. Sabi niya, hindi pare. Sabi ng ganoon, hindi, umuro na sa akin 'yan eh. Sabi ng ganoon, hindi pwede, magbibitaw kami niyan. So habang nagbibitawan sila, sabi dito, Israeli Prime Minister Netanyahu says Iran was behind two failed assassination attempts on US President Trump. So ito 'yun. Mga idol, no? Parang sinasabi natin, sinabi nga natin kahapon, baka magkaroon ng plot twist na gawin ng Israel, sila yung umatake sa US at papalabasin nilang Iran yun para sumali yung US, no? At kampihan yung Israel. So parang ganun yung natin, no? Ito yung sinabi dito. Shoutout kay Kevin, ha. Sabi dito, Israeli Prime Minister Netanyahu on intel of Iran attempts to assassinate President Donald Trump, his enemy number one, sabi, no? And on when let the President Trump know of the plans for launching the strike. So bukod dyan mga idol, ayun na nga, no? Parang sinasabi ni Netanyahu na Iran yung may pakana kung sa mga pagtangkang pagpatay kay Trump, no? Parang gusto niyang, ginagawa niya lahat talaga para sumali si Trump, kampihan yung Israel para labanan yung Iran. Parang ganun yung nangyayari, no? Sabi naman dito ng China, nako, big na to, no? China says Israel's attack on Iran are unacceptable, sabi, no? So ganito kasi yan, no? Pwede ring pakananan nila. Alam na, parang naisip ko lang, no? Siguro pakanarin nila to mga idol, no? Na sila rin magkakausap din yan, no? Israel, Iran, China, US, tsaka Russia. No, once na kasi Iran muna tsaka Israel, 'di ba? Alam naman natin nagaganti yung Iran mga lods, no? Alam natin 'yan. So, once na mangyari 'yon, mapoprovoke na
ipoprovoke ng Israel yung US, and then sasali yung US, tutulungan nila yung Israel para labanan yung Iran, tapos yung Iran naman tutulungan ng China at ng Russia. So parang mangyayari Israel versus US, ay Israel tsaka US versus Iran, Russia tsaka China, ganun yung mangyayari. Di ba? Bakbakan yan mga idol. Pag nangyari yun, nako, magre-reset na talaga lahat. Mga idol, no? Magkakaroon ng New World Order. Nako, yung ba yung pakanaan nila para mangyari yung New World Order? Mga idol, no? Grabe yan. Pagka ganun, no? Talagang pinlano talaga nila yan ang mangyari. So, pwedeng ganun. Pwede namang katang-isip lang natin yan. No? Pwedeng ganun yung mangyari. So, Iranian ballistic missile directly hit Tel Aviv, Israel. Tsaka yung isa, yung Haifa Oil Refinery ng Northern Israel, tinamaan din nila. Ayan yung mga power source ng mga Israel. Grabe, no? Boom! Grabe. Iran, hypersonic ballistic missile evade Israel air defense and strike Haifa. Inilaga ng ballistic missile yung depensa ng yung Iron Dome. No, hindi na kasi kayang saluhin ng Iron Dome mga idol, sa sobrang bilis mo. Nasa Mach 6 na time bilis ng mga ballistic missile na yan Sobrang bibilis na yan mga idol. Hindi na kaya ng depensa ng ng Israel, lalo ng Iron Dome. So talagang sasapulin sila mga idol. So ayun na nga, no? At eto naman sinabi, no? Ito nga yung sinabi ng Mach 6 missile. Netanyahu, Iran is racing to weaponize uranium and build 10,000 Mach 6 missiles with 1-ton warhead aimed at our cities. Sabi niya, no nations, especially Israel, could survive that. Sabi niya, kahit na Israel daw, di masusurvive yun. We defend ourselves and the world from a deadly regime. Yan. Regime kasi ito sa Tagalog. Regime. Regime. Deadly regime. Yan. Ang kulit no? So, medyo sa tingin ko, may mga bali-balita na sabi ng mga, lalo na nung brad ko na nandun sa Israel, mga idol. May balita daw na hanggang June 30 pa yung paulan ng Iran sa Israel. So, medyo matagal-tagal pa to, maraming pwede mangyari, mga lods, no? Hindi natin alam. So, ang sana lang talaga, wag mangyari yung plot twist na ma-provoke yung US na tulungan yung Israel para labanan yung Iran, no? Kasi once na mangyari yun, tutulong na rin yung Russia, tutulong na rin yung China, no? Ganun yung mangyayari. Pero kung mag-uusap naman yung mga leader nila, yung mga mismong parang halimbawa si Trump tsaka si Putin mag-usap, sabihin nila na patigil na natin, di ba? Kausapin mo yung kasi syempre tropa ng Iran yung Russia sabihin ni Trump na patigilin mo na, tama na, no? Ganoon din si Trump, sabihin niya kay tama na mo niya, no? Kasi ganito, ganyan, no? Pwedeng mangyari 'yon. No, doon pwedeng huminto pag nagkaroon ng diplomatic something. 'Di ba? Pero ayaw ng Iran, matigas yung Iran Mga idol, marami pa akong post na nakikita na mamayang gabi malalaman ng Israel, parang Tagalog lang, nakalimutan ko na kasi. Mamayang gabi malalaman ng Israel kung gaano kalakas ang Iran, ganun. Tas mawawala ang pagiging arrogante ng Israel pag naramdaman nila yung bibigay namin sa kanila mamayang gabi, parang mga ganun Nabasa ko sa mga page ng mga Iranian something, military something, mga ganun. No? Grabe. So, medyo matindi yung nangyayari. Pero sana hanggang dyan na lang. I mean, from this, humupa na. Parang gano'n. Huwag nang from this lumala. 'Di ba? Medyo medyo pangit mga idol. Marami pang masasawing mga tao, masisirang mga infrastructure. So, ito yung mamayang sinasabi ko. Mga idol, no? Hindi man siya kasama dito kasi 16 pa lang. Kasi sa 17 magsisimula yung parang pinakamatindi nating mga news. Pero dito, medyo mamaya magkakaroon ng announcement. Pero sabi ni Trump, ni Eric Trump kasi to, yung anak ni Donald Trump, no? Tomorrow is not crypto related. Sabi niya, be patient, big announcement to come. So kahit na hindi siya crypto related, ano kaya 'yun, 'di ba?
Big announcement is coming. The announcement could be political, could be related to finance. Pag kasi related to finance, makaka-apekto rin yan sa galaw ng market eh. Get connected to the update. So ayan ha, mga idol ha. Meron tayong ano na ba? June 16, 8 a.m. Eastern Standard Time. So ayan. Mga idol, anong oras yan? Baka bukas pa ng umaga to. No? Baka bukas pa to ng umaga. Hindi natin sure eh. Hindi ko alam kasi yung sa time natin dyan eh. So check natin. So, punta na tayo dito sa ngayong linggo, isa sa mga mabigat na mangyayari. Pero wag natin kalimutan mga lods, no? Meron big announcement na i-announce si Trump. Pero eto na, no? Sabi dito ng Cointelegraph, the Fed's next rate decision drops this Wednesday. So, sa kanila Wednesday, sa atin Thursday, di ba? Tama ba? Ba't ganun? Parang, tama. Nauna kasi tayo eh. So, Thursday na sa atin, Wednesday pa lang sa kanila. Ayan. This Wednesday, we will see a hike, a cut, or another pause. Ayun yung pwede lang pagpilian dyan, no? Pwedeng tumaas, pwedeng mag-cut, or magpo-pause si Jerome Powell. Ano kaya? No? Ano kaya yung kanyang gagawin, mga idol, sa tingin nyo? No, ako, naniniwala ako na mag-cut lang kahit na hindi full points kasi gusto ni Trump isang buong 1% eh. Kahit na hindi full points, kahit kalahati lang, magiging positive na yan sa market, mga idol, sinasabi ko sa inyo, no, kahit na hindi full points. Pero once na mag-pause, medyo matatagalan pa yung susunod ulit. Magkakaroon pa tayo ng mahaba-habang consolidation siguro pagka ganun. At pag nag-hike naman, tumaas naman, GG. Doon ang mangyayari yung inaabangan nating drop, mga idol, no? Doon na yung mangyayari. Pag nag-hike yan, makikita nyo yung drop niyan. Siguro nag-1.5 ulit yung yung XRP o 1.4. Grabe yun pagka ganun, mga idol. Bago siya lumipad, no? Ngayon, kapag pause, mahaba-habang consolidation to, mga idol. Pag naman nag-cut, lilipad na to, mga lods. Ganun yan. Pwedeng mangyari yun, mga idol, no? So, ayun yung aabangan talaga natin na matindi sa Thursday ng 8 p.m. Ay, ng 2 a.m. pala. 2 a.m. Tama ba? Ayan, 2 a.m. Puyat na. Yung mga matutulog, hindi makakasabay sa trade niyan, mga idol, promise. Sigurado ako magti-trade si Boss Robo niyan. Tsaka bukas ng gabi, baka mag-trade din si Boss Robo. So, abangan nyo na lang, mga idol, pwede kayong sumabay. So, eto na. Ito yung nakita natin, no? Yung polyhedra, mga idol, no? O yung ZKJ, no? Dito yan, ZKJ. Hanap na ZKJ. ZKJ. Ayan, ZKJ. So, grabe, 83% ang binagsak. Booms. 24 hours lang to, mga idol. Kita nyo yan, sa 24 hours time frame lang tayo. From 100 pesos, 110. Ayan June 15. Yan, June 15 pa yan, June 15, boom. Biglang nalaglag, umangat pa nga, kala makaka-recover, boom, bumagsak ulit, and then June 16, pang. So, 18 pesos. Grabe, no? From, iyak ang mga naka-invest talaga dito, mga loads, no? Yung 111, putik, biglang naging 18 pesos. Ano yun? Gravities naman yun, mga idol, di ba? So, what the F happened with polyhedra? No, ayan, sabi dito, itong ZKJ is crashing, but there's what most people don't know. Polyhedra just unlocked 15.5 million token or $30 million on May 19. That triggered a massive sell-off with price dumping over 90% and volume down 40%. So, ito yung sinasabi ko, mga idol, pag nag-a-unlock ng token, nakaka-apekto yan sa mga coins, di ba?
Minsan pag nag-unlock, minsan tumataas naman eh. Pero usually talaga nagda-drop kapag nag-unlock ng token kasi dumadami yung supply eh. 'Di ba? Everyone panicking but the fundamentals is still good. Nung ano yun nung nag-drop siya noon. Back by Google Cloud, ganyan something. Yun na, basta yun yung issue nila diyan. Sabi dito ni ni Hapon. Hindi, may katropa ako si Hapon, tawag ko si Pongpong. Ay, ang mukha ni Pongpong eh. Thank you, Polyhedra. Lost everything on this. Naku, kawawa yung mga may ganito. Mga idol, no? Sabi ng Cointelegraph, Polyhedra ZK token drops over 80% due to abnormal on-chain transaction within a short period on the ZKJ Koge trading pair. No? The project says its team is investigating the situation and promise more details soon. So iniimbestigahan na. Nako, parang narinig ko na to noong nakaraan Parang narinig ko na to sa nakaraang bumagsak na ang pangalan ay Mantra. Check natin yung Mantra. Max natin. Boom! Ayan, kirig. Ito naman yung nakaraan, di ba? Yung Mantra. From 300. Ayan na yan. 360 plus 400. Mga halos 400 nga to eh. 400 o 300 plus bumagsak ng 46, tapos umangat ng dito ako natawa eh. Ito, 'di ba bumagsak siya ng 29 pesos, tapos umangat siya ng ng 63. So halos nag 100% siya from this drop. Maraming tao na, hindi, mag-i-invest ako sa Mantra kasi na yan, chance na nila umangat. Nako, nag 100% up na. Bigla sila nag-invest ulit sila, and then bagsak. Kinain sila ngayon, negative na sila. Tas nung pangat na ng konti, ayan na, nag-invest na naman sila dito. Ayan na, pangat na, and then boom, kinain na sila hanggang sa ilalim mo. Ay sinasabi ko, mga idol, kapag sa hype lang or sa mga usap-usapan, sa mga ganun lang, wala talagang nangyayari, walang ginagawa yung mga developers, yung project talagang stagnant. Ba't aasahan mong umangat? 'Di ba? Anong reason ba't siya aangat pagka ganun? 'Di ba? So eto, sa Polyhedra na to, sasabihin ng mga team, "Hindi, iniimbestigahan na namin, for sure your asset is safe." Sabihin nila. So ngayon, yung mga investor naman na mga retail na mga, sabihin natin mga bago or something, ay imbestigahan pala. So hindi pa patay yung project. Pwede patay niya kasi pag umahon yan, kikita tayo. So, sinasabi ko lang sa inyo baka magaya kayo dito sa mga nag-invest dito sa part na to ng Mantra. Ayan. Bahala kayo, nasa inyo yan mga idol, no? Hindi ko i-research niyo ng sarili niyo mga lods, no? But syempre sa akin, nakikita niyo naman makikita niyo naman yung mga nangyayari, 'di ba? Hindi naman yan mina-magic lang eh. 'Di ba? May mga reason pag nangyayari yung mga ganyan. So ito naman, bullish. Ito bullish na naman sa Bitcoin, mga idol. No, Bitcoin bullish na naman tayo. Michael Saylor meets with Pakistan's Finance Minister and State Minister for Blockchain and Crypto to discuss Bitcoin Reserve. No, so ito syempre si Michael Saylor, parang ano siya salesman di ba? Inaalok niya yung Bitcoin sa lahat, sa mga bansa, ganyan. Alam nyo, naisip ko lang, no? Nag-umpisa mag-invest si Michael Saylor sa Bitcoin, mga idol, 2020. Ayun yung pagkakaalam ko. Siguro may mga invest na siya, pero doon niya sinimulang i-build yung kanyang portfolio sa Bitcoin 2020. So ibig sabihin, bear market yun Parang ganun nung binild niya yun 'di ba? Tapos nag-bull market tayo 2021, profit. And then nag-negative siya ng malaki nung nag-bear market tayo after ng 2021. Tapos ngayon siya ulit nag-build, no? So, yung mga investor nun sa tingin parang pa lang, hindi pa mga big institution kasi nung mga ganong panahon, mga idol, galit pa yung government sa crypto
'Di ba? May mga partner na siguro pero mangilan-ngilan lang. More on retail pa rin 'yun mga lods Pero ngayon, napakarami ng big institution. Tapos biglang syempre si Trump, 'di ba? Nababanggit niya pa yung Bitcoin. So sobrang hype ngayon ng crypto sa totoo lang. No, kaya yung nagsasabi na wala ng bull market, medyo negative para sa akin 'yun kasi sobrang daming good news para sabihin na hanggang dito lang yung market ngayon, hanggang dito lang yung crypto. Ayan, hanggang dito lang tayo sa ilan ba yung market cap natin. Ito, hanggang 3.4 trillion lang yung market cap ng buong crypto ngayon. Sa sobrang ganda ng mga sobrang hype ng mga news, sa tingin ko hindi, no? Medyo may aangat pa yan, lilipad pa yan. So, ayun yung sa tingin ko na dami ng mahahatak ng ng Bitcoin. No, pero ang nakakatakot diyan yung bear market na kasi sila, syempre, mga bago, uy, mong Bitcoin solid daw, mga talaga. Pero tanungin natin, syempre, aaralin din nila yung Bitcoin. Pag naranasan niyan yung bear market, mga idol, yung drop ng 70, 80, ewan ko na lang. Kasi pag ganyan yung ganyan yung mga partnership o yung mga involved na sa Bitcoin. Kumbaga mga big company na, big institution na, pag nag-bear market mga idol, sa tingin ko mas malalim. Mas malalim, 'di ba? Kasi mas madami ng mas madami na yung matataranta Mga idol, ewan ko lang sa tingin ko lang 'yun. Mga idol, kasi iba sinasabi, pag nag-bear market tayo ngayon, siguro wala yan. Hindi na katulad ng dati na sobrang lalim na 80-70% yung idadrop. Sa tingin ko hindi na. Magdadrop man tayo ngayon, siguro mga 40-50% na lang. Ganun yung sinasabi nila. Kasi nga, syempre, adoption na Kilala na sa buong mundo yung crypto. Kumbaga, ina-adapt na ng iba't ibang mga company, institution, iba't ibang bansa. Kaya hindi na daw ganun kalalim yung i-bear. No? Kumbaga, ibabagsak. Pero sa akin, sa tingin ko, mas malalim. Ganun pa rin, aabot pa rin tayo ng mga 80, 85. Bagsak niyan, mga idol. Yun yung aabangan ko talaga, mga lods, no? So ito, mag-XRP news na tayo. So ulitin ko lang mga idol sa mga wala pang crypto exchange, no? Diyan yung ating link ng description, sa description natin sa baba, mga idol. No? Pwede kayong magbodega, bumili at mag-hold ng inyong mga paboritong coins. No? So ito, rumors. Ito hindi na rumors to, parang obvious to mga idol Amazon will announce the integration of XRP. So sa tingin ko, meron kasi ako nabasa nung hindi kasi siya sa X ibang app ibang ng news. Amazon tsaka Walmart. Ayun yung nabasa ko, no, na pwedeng i-adapt yung XRP. Pero syempre, na natin, siguro yung rumors pa rin. Sabihin na natin, sige, rumors pa lang din yan. Pero once na yan mangyari, Amazon tsaka Walmart, nako, medyo maganda-ganda yan, no? Amazon level volume, only few ledgers can handle it. XRP is one of them, sabi, no? Yung mga trading volume kasi importante yan, kung kayang i-handle nung di ba? Bitcoin Maxi, basahin ko nga to. Bitcoin Maxi won't like this, but I need to say it. After years of research, conviction, and watching both sides, I believe XRP is superior to Bitcoin in more ways than people are ready to admit. If you are still ignoring XRP, ayan na. Mahaba pala to. Mga idol, wag na yan. ito magandang news to, mga idol. Ito yung last news ko, maganda kasi to Massive spike on the XRP ledger. Payment volume just explode 1,300% plus in 24 hours, mga idol, no? Yung payment volume, grabe yun, no? From 295.67 million lang XRP to an eye-popping 4.11 billion XRP in a single day. Grabe, di ba? Yung total payment volume, mga idol. Grabe yan. Mga loads, no? Ang taas. Yun. Grabe. So, matindi yung ating mga news ngayon. So, mamayang gabi siguro, madaling araw, o baka umaga na bukas, magkakaroon ng big announcement si Trump, kung ano man yan. Abangan natin yan, mga idol, no? So, syempre, yung mga news natin dito. At check nga natin yung mga coins natin, kung ano yung mga nangyayari, no? Kasi maraming nalalaglag ngayon,
mukhang totoo yung sinasabi ng nila Brad Garlinghouse na once na dumating o ipasa na yung law, halos 99%, 99.99 nga raw sabi. 99.99% ng mga crypto is going to zero. Sabi, so dapat alam nyo kung ano yung mga coins na binibili nyo. Siya nga pala mga idol, nag-diversify na ako ng aking portfolio. Hinati ko sa 4. Bali, ang hawak ko ngayon 5 coins. Siyempre, isa na yung XRP doon, no? Pero pag, hindi ko sinasabing bumili kayo, ha? No, pag-aralan nyo, mga idol, no? Kasi may nangungulit sa akin, mga lods, inaano, makita ko nga lang. So, bumili lang ako nito. Ito yung pinaka-risk ko, no? Doge, ay, risk ko yan, talaga yan. No? 4 lang to. Ayan, no? HBAR, SHIB, XLM, Doge. Itong 4 na to. Siguro, sa future, kasi bibili pa rin talaga ako. Marami pa akong gustong bilhin Madami pa akong gustong bilhin na coins. Kaya lang syempre, ayoko naman yung tigpa 5,000 lang. Ganun. Di ba? Kumbaga parang ilagay ko na lang sa actually dapat nga mag-all in talaga ako sa sa XRP. Kaya lang pangit daw yun, sabi ni boss. Sabi niya, wag ganun. ikalat mo. No, so kinalat ko lang ng konti, mga idol, no? Pero meron pa akong mga bibilin. Wala kasing player dito. Merong player Ayan, no? Pero hindi ko siya mabili. Ayan, no? Pag tinrade ko, hindi ko alam sa Bitget ba't ganun. Ano yung lumalabas? BTC yung lumalabas Ewan ko ba. So saan ang bumili niyan So marami pa akong nakalista na gustong bilhin. Pero mga idol, do your own research. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng mga ganitong coin. Pwede ako matalo dito ng 100%. No? Pwedeng malugi. No? At ang tanging sisisihin ko lang ay ang aking sarili. No? Ganun lang yun mga idol. No? So, ayun. Mga lods, mamayang gabi, kita-kits tayo. Magbabasa ako ng comment mamayang gabi. Comment kayo dito. At syempre, palike na lang ng video natin, mga idol, no? So, ayun ang news natin ngayong umaga. Mamaya, bawi ako. Talagang tinanghali lang ako ngayon, mga idol. Pero malamang, simula bukas, maaga na tayo. Yan, maaga na ako gigising So, ayun, kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, subscribe to Claves TV, subscribe to Jablo if you want to subscribe to me, it's linked in the description. Well, wait, I always burp, okay? Yeah, but do you see it? So if you want to subscribe to me, again, it's linked in the description. If you don't subscribe to me, I'll be sad. If you want to subscribe to me, I'll be happy. Actually, I'm Batman.